Sa kabila ng lahat, nananatili ng masaya. Ngiti sa iyong mukha, buhay ko'y kumpleto na. Kahit sino pa man, ang kwento mo'y mahalaga. Hatid namin lagi saya, saan magdamo pa ba? Magkasama sa isang pahina. Libre lang ang umitang sumigaw. Umiyak, tumawa, manampalataya. Hanggang saan mapunta, tuloy-tuloy ang saya. Pare-pare, kuya't ate, ilabas ang ilas mo. Ang kwento mo at kwento ko, i-kaibigan. Magbigay ng pag-asa sa lahat. Tulad sa lisaya, kahit ay limitan. Good evening. Welcome. This is your show. This is your life. AGT Anything Goes Topics Season 6. Episode 90. And today is November 12, 2024. And it's a Bible Tuesday night. Yeah. Good evening. Good Good evening, evening. senyor. Magandang gabi, senyor. Magandang gabi, Ang ate. iba kayo, may Bible kayo, may kantahan kayo, may ano man gusto nyo talaga gawin sa buhay niya? Eh, ganun talagang AGT. Anything Anything goes na. goes. So, informasyon na pwede natin i-share. Entertainment na pwede natin ipakita yung talento. Hindi lang natin. May mga guests tayo. Pero as much as possible, yung Tuesday talagang inuukol natin sa Bible reading. Correct. Kadyan lang ka, Bert. Ayan. Ganon. Yes, senyor. Hindi mo reading ginagawa niyo eh. Ay, Bible singing. So, pa sa ngayon, Bakit? Dahil awit po yung kabanatang binabasa, kinakanta namin. Eh, dapat talagang awitin siya kasi song na or awit eh. Di ba? Yan. Kailangan talaga siyang kantahin. Ngayon, yung tono, eh tayo na po naglalapat dahil di naman po natin alam kung ano ba talaga yung tono niya nung kinumpose siya ni. Ba't di mo alamin? Meron senyor, pero hindi lahat meron. hindi pa uso noon ng recording. Yes. So, yeah. Pauson na dapat ni David. Bakit ba si David ang ano? Actually, si David ay hindi lang isang mangangaso. Isang magaling din na kumanta siya, mang-aawit. At maganda rin tumugtog ng mga instrumentong nag-i-exist ng panahon na iyon. Kaya, hindi kasi siyang tumugtog. Composer siya. Yes. Manunugtog. Manunugtog. Hello po sa inyo lahat. Good evening. So, habang inaantay po natin, dumami ng ating live viewers. Ayan, yung Friday episode po namin ba? First time po namin, Gines. JM or si James. JM. Yan, si James Cedric. Ayan. Makakasa ng gusto yung bata niya sa pagkanta. Magaling eh. Opo. Tsaka nakakatuwa ito, Bert, kasi mas mataas yung porsyento na alam niya yung lumang kanta. Pero kaya rin niya yung bago. Kaya lang, yung boses niya, parang upulo sa mga. Mas bagay po. Ate, naligaw na naman yung gallery ko. Talaga ito sa first. Well, yung ating bansa, lalo na ang Luzon, talagang sunod-sunod na ng bagyo. In 1 week, 3 typhoon. At may darating pa na dalawang magkasunod. Actually, papasok na yung isa. Ayun. Kumakatok na. Hanggang knock on your door. Yeah, si Bagyong Ophel. Yeah. Ophel. Tapos sino yung huli? Yung huli si Pipito. Lolo ko yun. Saka uncle ko. Titito ang buhok. Pepito. Ibang pangalan nun, senyor, no? Ganun, Pepito. Talaga. Ano yan? Letter O Actually, nag-end. ano din pre-elected or pre-chosen na mga pangalan na nila yan. Pero na nakaredy yan ang Pag-asa. Pero usually annual lang release nila. Sila yung namimili. Dati nun wala kang pangalan ng babae. Pangalan ng lalaki. Puro babae, no? Ah, talaga? Kasi paiba-iba daw yung isip niya. Ang galing. Doon nga, gano'n. Puro babae Ay, ang pangalan nakasama. noon eh. Ay, ko lang nalaman. New learning ba?
Dahil ano na tayo, may gender equality na ba? Kaya kanila, good ano yun. Abangan mo kung ang mga bagyo ipapangalan sa mga LGBT, mga Maria Aiza, mga Duday, gano'n. Abangan. Okay. So ano pa ba? Sa mga nag-birthday pero mga utas na eh. Oo nga. Si Krista, si Tita Pen, At si Digna. Digna. Ngayong araw na ito yung salamat sa inyo. Naging parte kayo ng aming buhay. Yes. Thank you po. Ba't gano'n ang bati ko? Salamat. Wala namang happy birthday. Ano? Ano namang happy birthday? Hindi naman dumagdag. Patay na, di ba? So, salamat kasi naging part sila ng ating buhay. Kahit pa paano. Yan yan. Lalo na si Crystal, no? Miss natin. The miss ng ating wala eh. Nautas eh. Talented pa naman bata. Talentado pa naman niya. Okay na si Tita P. Si Tita P Ay, kasi oo. matanda. Matanda. And speaking of matanda, pagdalens kay Direk Lawrence. Namatay yung Lawrence. Batang-bata yung biglaan. 98. Ay, Pwede na rin. Pwede na po. Hindi nakaabot ng 100. At saka napakaganda ng tayo natin. The big winner. Yes. Si Linda. Ikaw kayo. Si Senyor. Papahambal lang si Senyor. Rin ang dalawang, talaga, naging top 2. Si Commander. Si Commander. Great loser. Great loser. Hindi ka na pwede sa regionals, Commander. Balik ka na lang, city life ka na lang. Di pang beach lang natin. Pang beach lang. Doon lang siya, sir. Doon siya nanalo. Babawi. Sa dagat. Ayan. So ano pa ba? Yes. Sa US, no? Medyo kinakabahan na yung mga immigrant na illegal, no? Yung walang documents, no? Yes. Kasi iba naman, hindi naman sila illegal, kaya lang, kumbaga hindi pa na-aprobahan yung kanilang mga documents, no? For whatever reason, no? So kinakabahan na sila ngayon, di ba? Buti na lang yung mga kilala natin kahit pa paano. Yun nga. Yung anak ko ba citizen na? Yan, si Natalie. Si Natalie, hindi pa lang naipapile yung ano niya, pero okay na niya. Tapos sabi mo, file niya na. Yun nga, sabi ko nga. Yan, kasi nanalo po si Trump. Galit po si Trump sa mga immigrants. Yan. Kasi ang Amerika daw ay para sa Americans. Buti nga, hindi galit sa negro eh. Oo nga. Hindi kailangan niyang boto ng negro eh. So bakit ganun din sa mga Latinos, no? Kailangan din niya. Pero despite of that, no? Nanalo pa rin siya. Nanalo po talaga. Ano ba? Ng voting population ang mga immigrants na hindi documented. American citizen lang ang pwede bumoto. So, kahit green card holder ka, hindi ka makakaboto. So, sa mga tweet, yung mga ilan ba yung nabigyan ng American citizenship, di ba? So, kaya hindi niya kailangan yung boto ng mga Galician mga immigrant. Dahil hindi mo botante yun. Ganun siya confident din. Apektado ba ang Pilipinas sa pagkapanalo niya? Hindi, apektado ang China. Ayan. So, mainit ulo ni... Masasabi ko, parang bully na presidente yan eh. Tapos dahil pagkamay yan, may ginagawa yan eh. May something na pinipressure niya yung kamay ng kashikan niya eh. Doon kilala yan. Sa China pala. Okay. Ayan. So, ilan na yung ating ano. Pati mo naman siya. Yes. Hello, good evening po sa ating mga viewers. Miss Linda, kamusta na po? Uy, bihira yan. No? Bihira. Miss ka na namin. Kuya Joseph, Miss Denden, Mamita. Uy, Joseph. Thursday. Yes, Wala lang. see you. See you. Yan. Ate Aida, good evening po. Hello. Si Miss Denden po pwede nyo siyang i-check yung Facebook. Hindi ko lang kung public, pero kasi nagbe-bake siya at masarap po. Ay, oo, masarap. Yeah. Masarap. So, Ano ba mga ano niya niluluto? meron siyang Yung braso. braso de Mercedes. Braso ni Maka? Braso ni Maka. Sarap ba yan? Masarap ba yan? Yan, may brownie siya. Natikman mo na? Opo, senyo. Sarap? Revel bar. Opo. Wow. May brownies din siya, may Revel bar. Ano po ba yun? Umorder ka ba sa kanya? Si mama po, model. Paano? Pick up? Deliver? Diniliver po.
Si Miss Denden mismo. Oh. Ay. Sarap, sarap. Masarap sa inyo. Sarap na. Yan. Oh. Yan. Favorite ko pa naman yan. Okay lang ka naman, sobrang tamis na niya rin. Okay ka lang naman. Hindi, yung braso niya hindi masyado matamis eh. Feeling ko may sakit ako eh. Kasi di ba usually yung braso pag in-order mo parang asukal na nga. Opo. Tama lang, lasa-lasa mo yung braso. Yes. Ayan. Miss Denden, kung magliliempo ka, balitaan mo rin ako. Ay, kung magliliempo siya. Ay, po. Na iba eh, no? Hindi, ihaw na lempo siya. Favorite ko Mas yun eh. taste yun eh, gulo mo eh. Baka lang. Ate Mean, hello po, good evening. Ay, sabihan, thank you sa dala niyang food nung last time. Yes. Ano ba dala niyang food? O, bigla kayo na tayo. Hindi nyo alam. Talinda. Beef steak. Ayun. Sarap. Ubus ni Nitan eh. Ito na. Pomelo. Oy, sarap ng pomelo. Medyo dry na. Sige. Pagos. Bangus. Bangus. Pagos. Pagos din. May mas kasi siya. Sige, ba't ka nakamas? Tumatakbong ilong niya kaya. Running nose. Ay, ito na pala. Paano may tigasan kasi ng 100 stars? Ano yun? Di ko nga po din alam yan actually. May Ano mo kay Janet? Si Janet mahilig sa mga send stars. So, may nagsisend na yung star sa atin. Meron po. Parang anong ibig sabihin nun eh, yung maraming nanonood sa atin na natutuwa, parang anong tawag doon? Credit din. Ano mo monetize po? Hindi ko alam eh. Double check Basta po. thank you, whatever. Thank you No? din. Basta kung makakatulong sa ano. Yes. Pero mas maganda, like and share. Yan, oo. Like and share niya. Yan. Para lahat. Hello po, Miss Luisa Fugata, Miss Jovita Limorenas, Miss Joyce Panganiban. Ayan. Sabi ni Mamita, ba't parang si Tata Bert hindi lang parang hindi ka daw po yung giniginaw. Ikaw lang. Ikaw lang ang hindi giniginaw. Hindi ginawa. Ako rin po eh. Parang tibay ni Tata Bert. Ganyan ko talaga matatanda. Di na Ito ba hindi ka nararamdaman. gigilang? Medyo, tiniginaw din ko. Mag-jacket ka na. Hindi na okay lang. Okay lang. Eh, bahala ko. Mamaya inuubo yan. Mamaya yun sa video. Ayan. Sige pa Tata Bert, baka may gusto ka pong i-share. Ika nga, no? Sa bagay, wala naman tayo masyadong balita. Pero sa sports, meron. No? Yung champion ng TNT. Ayun, basketball. Oh, basketball. Talo, ano, Ginebra. Ginebra. Oh. Bakit naman? Meron palang At sa akin, maisigit ko na lang, yung kapatid ni Carlos Yulo, si Eldrew Yulo, nanalo ng 5 medals sa katatapos na isang competition na ginanap sa Thailand. Congrats po. Nakalimang medal siya, gold medals. Congrats po. So, sumusunod siya sa yapak ng kanyang kapatid. And that's good. Kaya pang at tumbling ng kanyang kapatid. At doon sa isang sport na skateboarding, wow, nag-champion din isang Pilipina sa women's category. Pinay, babae. Sa Red Bull Buenos Aires competition sa Argentina. Wow, Nanalo siya congrats, naman Fred. ng doon. Nag-champion siya sa women's division. Congratulations po sa inyo. Congrats. Ba yun nagsiskateboard? Oo, Babae. skateboarding. Babae. Galing po. Congrats po sa inyo. At ano po, dahil 43 days na lang, Pasko na. Oh, Naku, yes. maganda na po sa Christmas rush. Nag-umpisa na yung mga, alam naman natin na traffic talaga araw-araw, pero mas na traffic na. So, heads up. Ayan. Ang dami po kasing sale. Senior yung Nike, nagsisale. Uy. Marami ng sale ngayon eh. Mga discount nag-uumpisa na. Pangit po ang sale sa online at saka sa mga mall ng Crocs. May na-discovery po ako Oh. kung saan po maganda yung mga Crocs. Sa Senado at saka sa Kongreso. Yun talaga. Original. Yun Oo. ang tama. Hindi ko mo sinabi Philippine Senate at Oo, Philippine Congress eh. Tama. Basta Basta Congress. correct. Senate. May masuot sila magaganda eh. Yes. Kaya, so, Uy, okay. galing nung pasok ko sila eh.
Good. Eh, wala naman akong discount na special. Ba't ko ituturo? Tama. Maubusan yung pa ako doon. Si Mamita nga, crocs ang regalo ko, bumili pa. Nauna akong bumili. Na-addict eh. O, sige, ano pa? Okay po. Ano pa ba? Yan. Sa tansya mo, senyor, mga ilang bagyo pa after di sa Pipito. May sandaan pa siguro. Pero musunod Huwag yun na konsumihin ng sarili nyo kasi kawawa things do happen, changes do happen. So tanggapin nyo na lang, just pray na malesen yung impact, malesen yung effect. Yung kita nyo, walang ulan. So suspended yung klase pero walang ulan. So galit yung mga estudyante. Ano mag-swing talaga? May pasok o walang pasok? Basta alam ko si May. Oy, congratulations pala kay May. Congrats, wow. May. Second runner-up ng ano. Kanina may dala-dala nga Intrams. siyang sas, Wow. Music. Wow. Medyo, siya yung pinakamaganda sa Muse, kaya lang may escort kasi. Yung escort, doon natalo. Kasi Muse na escort eh. Oo. Doon natalo sa... Sayo na yan. Kaya, Congrats. runner-up lang. Congrats, May. Pwede ba naman mga teacher? Partneran nyo naman ng Yung pang-escort. yung kapantay. Yan. Para naman first place kayo. Nahila. Ha? Nahila tuloy eh. Congrats. Pakita mo. Sige. You'll be the judge. Okay. sino yung nanalo? Kaklase rin niya? Hindi po, baka ibang... Iba. Siya ang pinakabata. Ano yan eh, yung parang 1 to 6. Next time po. Next time naman, alam niyo naman contest yan. Magkano? Ito yung mga kalaban niya. Actually, marami. Ay. Wala, May talaga. Si May talaga. May talaga po. Kahit matangkad din ba? May talaga. Kaso ang problema nga. Partnerin niyo naman ng ano, matino. Pero nanguha kayo kung saan eh. Congrats, May. Tignan mo. Yan yung panalo. Ay. Pogi naman. Oo, pogi nga. Pogi. Yung kapartner, di ba? Siguro para maiwasan na rin mag-run away winner. Sana si Lolo na lang ni May. Oo nga, kaya niya. Congrats. Congrats. Congrats, Anyway, May. yung mga ganyan mga achievement, hinayaan lang namin, talo o panalo. Mm. Join. Correct. Join lang ng join. Join lang ng join. At saka tinuturuan namin silang tumanggap ng pagkatalo, hindi katulad nung Miss Myanmar, di ba, nagwala. You cannot win everything, no? Always, no? Enjoy ka sa pagsali. Parang tayo, sumali tayo sa eleksyon, talo, enjoy tayo, di ba? Tuloy pa rin naman tayo sa pagtulong. By the way, tinulungan po natin sa Bicol, tapos na po yung bahay, no? Second floor, may tindahan pa. So sa mga tumulong po, maraming salamat po, no? Yung tindahan po, tayo rin po nag-provide. Ayan. Tapos magpapadala na tayo ng mga gamit. So salamat po sa mga nagtulong-tulong. Ayan. Sa mga nagabuloy rin po sa mga patay po, in behalf, no? Salamat din po. Ayan. Okay po. Di ba ba inilibing yun? Parang walang balak ilibing. Hoping na. Ayaw na maglamay, talo na naman Pero tayo. 2 years na lang kasi baka Oo po nga pwede eh. pa. Baka Sa 2 years pa ibuburol. pwede pa. Minsan may mga ganun. Ilibing. Sige. Lahi ni Lawrence yan, ni Makan. Baka kaya si Makan ganun din. Pwede Huwag na po. magtatabay. Ayaw niya. Ayaw. Ayan. Okay. Hello, Kuya Joseph. Tinatanong niya po, umuulan ba dito? Hindi po. Diyan, uulan ba? Kaya sagutin mo tanong namin. Para makapagdala kami ng payong. From Ate Gina, congrats May at sa parents. Mamaya po post ko. Sa parents ng escort. Post ko pa ba yung isa? But, uso naman crop senyor eh. Malayo naman, kalayo. Ayan. Si May na lang i-post mo. Si May na lang. Ayan po.
Ate Irene. Good evening din po. From Mamita. Senyor, marami pang Coca-Cola items sa online. Mamita, pag ikaw niregaluhan kita ng truck ng Coke, bahala. Sige. Niregaluhan na kita ng truck, ng refrigerator, ng Coke. O, antayin mo, truck ng Coke. Alam mo, hindi ko gagawin yan. Magantay ka lang. Papibahay ko yata si Joy. Ay, oh. Okay. Ayan. Hello, Patika Belen. Ayan. Bakit nga kanta ang ginagawa natin sa awit? Dahil awit siya, senyor. So, dapat talaga kantahin siya. At sinabi talaga na dapat siyang awitin. Yeah. Awitin natin. At dahil dyan, Alam niyo, may kantang ginawa dyan tungkol sa Psalm. On the river of Babylon. Pag-ando na tayo. Hindi nyo ba alam yun? hindi, ako hindi. Pastor. Hindi yun alam. Alba ata yan Basta, ano yan, salmo yan eh. Awit yun eh. Kaya pag-ando na tayo. Marami yan, tinatago ko lang, medyo mabigat po yung salmo. Awit. Sige, basa na kayo. Ayan po. Pagbasa, pagkanta mula sa libro ng mga awit, chapter 94. Diyos ang siyang huhusga sa lahat. Karapatang magparusa, O Yahweh, ay taglay mo. Ipakita mo ngayon ang karapatang ganito. Tumayo ka sa lupa'y igawad ang iyong hatol. Ang hambog ay hatulan mo ng parusang nauukol. Hanggang kailan kaya Yahweh magagalak ang masama? Hanggang kailan ibabantog ang kanilang mga gawa? Gaano bang katagal pa ang masamay maghahambog upang sila'y magmalaki sa kanilang gawang buktot? Kanilang ang nililipur itong mga hinirang mo. Yahweh, inaapi nila mga taong tinubos mo. Ang mga ulil at balot, mamamayan ng ibang bansa. Pinapatay nila ito at kanilang pinupuksa. Madalas na sinasabi, hindi kami pansin ni Yahweh, hindi kami nakikita, ni pansin ang Diyos ni Jacob. Unawain ninyo bayan, kayong kulang ang isipan. Hanggang kailan padurunong kayong mga taong mangmang? Itong Diyos na lumikha, nitong ating matatainga. Akala ba ninyo'y bingi at hindi makakita? Sa lahat ng mga bansa, di ba siya ang hahatol? Di ba siyang guro nila pagkat siya ang marunong? Batid ni Yahweh mga plano nating baluktot. Katulad lang ng hininga, madaling malagot. Mapalad ang mga taong tumatanggap ng pangaral. Silang sa iyo'y tumatanggap ng turo sa kautusan, pagkat sila'y magdaranas ng kapahingahan. Hanggang yaong masasamahay
mahulog sa kanilang hukay. Mga lingkod ni Yahweh ay hindi niya iiwanan. Itong mga hirang niya ay hindi niya tagkalidan. Mababalik sa matuwid ang ganap na katarungan. Diwang ito ang susundin ng tapat ang pamumuhay. Sino kayang kakampi ko sa pagbaka sa masama? Sino ngayon ang babaka sa masama nilang gawa? O Yahweh, kung ako nga ay hindi mo tinulungan, aking sanang kaluluwa ay naroon na sa libingan. Kapag aking nagunitang ang paa ko'y dumudulas, dahilan sa pag-ibig mo, O Yahweh, ako'y tumatatag. Kapag ako ay ginugulo ng maraming suliranin, ang wagas na pag-ibig mo ang umaaliw sa akin. Sa iyo ba ay papanig mga hukom na masama, na ang laging kapasyahay ang hatol na hindi tama? Sa masama silang lagit, ang matuwid ang kalaban. Ang hatol sa walang sala ay hatol na kamatayan. Ngunit ikaw, O Yahweh, ang sa akin nagtatanggol. Ikaw na aking Diyos, ang matibay na kanlungan. Sa masamang gawa nila ay Diyos ang gaganti. Lilipunin niyang lahat pagkat sila'y di mabuti. Ang wawasak sa kanila ay ang Diyos na si Yahweh. Ito po ang salita ng Diyos. Salamat po sa Diyos. Ayan. Ang pamagat po ng kabanatang ito ay Diyos ang siyang huhusga sa lahat. Ayan. Thank you po, Tata Burns. Paninig ko ng galaw agad. May tanong po si Ate Ginay. Senyor, pwede ba gamitin ang awit pang taboy ng mga espiritu? Ayan. Sige, antayin po natin. Happy birthday, Tita Nits. Uy, Tita Nits, happy birthday. Ay, nandito po ba si Tita Nits? ang pagkakano po ng dilido. Okay. Ayan. Parang ano ko, baka 15 pa po. Pero sige. Advance na rin po. Ay, today? 14. 14 pa, 14. Ayan, advance po. Sabi na ay senior. May tanong po si Ate Ginay. Senior, pwede ba gamitin ang awit pang tapoy ng mga espiritu? Pwede naman. Pwede naman po. Wala tayong mic ngayon, no? Meron. Nasaan? Yung... Ayun, Hindi mo nilagay. Pwede naman. Congratulations pala sa apo ko. Yan. Anthony. Jessica? Jessica, Oh, congrats. yung reporting, journalism. Galing. Congrats po. Achiever. Tuntua siya. Pinky daw. Sino? Si Jessica. Gumana daw yung mahiwagang ballpen sa akin. Galing, hindi. Magaling mo na Tsaka, talaga. I think, binibigyan ng pointer, narinig ko yung binibigyan ng pointers na senior yun. No. One time, narinig ko yun. Yeah, that's good. Actually, na-practice ko siya nung last Yeah. day, no? Yung prior nung ano niya. Kasi, dinadaan niya sa bilis. So, hindi maintindihan. Sabi ko, take it slow. Ayan. Makinig naman. Awa ng Diyos. Good job, Jessica. Congrats.
representative siya ngayon. Lalaban siya sa region. Wow, pa-regional. Regional. Wow. Laking bagay yan. Congrats, Jessica. Mm-hmm. Ay, sa'yo may... Ay, okay. Sige. Anong tanong? Pwede gamitin, pwede po gamitin. Okay. Pwede gamitin kung taboy. Yan. Okay. Ang Salmon 94 po, no? Ito po yung kinukwento po yung contrast, yung pagkakaiba po ng mga sutil, yung mga masasama, yung mga hindi sumusunod, at saka yung mga wise o yung matatalino. Kaya nililipon niya yung mga buktot, yung mga masasama, yung mga hindi nakikinig, pinupuksan niya yan. So, ayun, yun yung isang sinasabi nitong salmo na awit 94, no? Samantalang yung mga matatalino sumusunod yan sa Diyos. At saka yung trust nila, binibigay nila sa Diyos, kaya protektado sila sa lahat ng mga problema sa buhay. Yan. Sorry kailangan ko lumabas eh. I don't feel well. Sa mga parang huminto yung mundo ko kanina. Pero okay ba? The show must go on. Direk, tuloy ka ba bukas? Okay na si Bukas. Maga kayo alis. Okay ka lang. Oo naman. Okay naman ako kahit hindi mo. Direct pa nga ako papunta Manawag eh. Hanggang kaya mo, kakayanin, di ba? Ayaw ko nakahiga. Sabi na ikaw, higa ka eh. Pag humiga ako, higa ka naman talaga eh. Yan. So tapos yung justice po, no? Ang Diyos po, protector po yan ng mga naaapi, yan, na mahihina. Halimbawa ako po, no? Mukha lang akong malakas, mayabang, sabihin na natin, may pera, may kilala. Pero kung alam nyo lang po, mababang loob po ako. Kasing baba po ng height ko. Di ba, no? Nagbabalis ako sa kali, nag-ugas ako sa sasakyan, di ba? So, yung po ba yung mapagmataas, di ba? Parang hindi ko alam ko kasi may mga kapitbahay ako hindi ko nakikita nagwawalis eh. Oo nga. Ako nagwawalis ako, naka-short lang ako, di ba? So, naglilinis ako sa sasakyan, yung mga kapitbahay ko hindi ko nakikita naglilinis sa sasakyan eh. Pinalilinis nila sa mga maid, di ba? Ako kahit maglinis, halimbawa yung mga tutulog sa akin, pati ako nakikilinis pa rin. Hindi ko inahayaan. Yan. So may promise po ang Diyos, yan din po sinasabi ko, no? Para po sa mga sumusunod sa Kanya. Yan. So, ayan po yung yun po yung Salmo 94. So, pinag-uusapan din po dyan yung mga leader, no? Leader ng mga korap na nagpapahirap sa mga tao. Yan. So, yan po yun, no? Medyo, yan po yung inaawit po, no? Ni David, no? Yan. So, sa mga likod ni Yahweh, hindi niya iiwan, hindi niya tatalikdan. Yan po yun. Actually, ganyan naman talaga yan. Dumadala sa pagsubok, pero nung mga unang panahon, tagal ng pagsubok, no? 70 years in captivity sila sa Babylonia. Ayan. Okay? So, ano tanong? Yeah, tanong, Senyor. Ano pong value ng mga justice ngayon? As in, mga chief justice, yung naguhusga compared sa panghuhusga sa iyo? Mabigat yung kanilang kinalalagyan, no? Lalo na kung hindi magiging silang parehas at tapat, no? Halimbawa, dahil kilala nila, taga-roon sila, taga-ibang lugar yung kalaban. So, yun, kikiling sila. Basta pag may kinilingan, may problema na. Yan yun. Kasi, ang pagiging husgado, nangahanap ka ng hustisya na parehas. Okay, so yun yung parehas. So, pag hindi parehas ang binigay na judgment, may kasalanan na siya. May karma na siya. Patong-patong na yung karma niya. Kasi, alam mo kasi, pagdating sa korte, maraming sinungaling dyan eh. Yan yun. Pasinungalingan talaga yan sa totoo lang. Kasi kung totohanan naman, di na maakit sa korte yan eh. Pero pasinungalingan, ang masama doon, may mga ebidensya kuno, no, na
kaya naman i-fabricate, yun yung pakikinggan at hindi ka na pakikinggan sa katwiran mo. So, yun yung mga mabibigat na problema. At ang daming nakakulong, ang daming natalo sa ganyan. Yun, sa mga justice na ganyan, bahala kayo. Pero yung karma, it will be saling lahi yan. Hindi nila masasalag yun. Hindi yung karma. Walang salag yan sa karma. Yan yun. Kaya, sinasabi nga ng Diyos, huwag ka mamusga. Kaya lang dahil nga sila yung nabigyan ng authority to judge, sana maging parehas sa lahat. Yan. Okay? Okay. Thank you po. Sige. 95. May tanong pa ba? Wala. Okay. Chapter 95. Awit ng pagpupuri kay Yahweh. Tayo na't lumapit kay Yahweh na Diyos. Siya ay Tayo mo na. awitan. Ano yung tono mo na? Ginagawa ko. Tinatry ko Huwag mo kaya. gayahin siya. Ah. Yung original mo. Okay lang. Meron kang original na Okay. maganda eh. Huwag mo siya gayahin. Mahirap gayahin yung kanya eh. Ang pangit eh. Kasi ganito, pasensya na po, pinutol tayo, putulin ha. Kasi, kung gagayahin mo sa kanya, magkakaroon ng comparison kung sino yung mas maganda. Okay po. Nakuha mo? Yes. So, maganda yung sa kanya, sigurado pangit yung sa'yo. Okay? Okay po. Magtono ka ng iba, yung kaya mo, yung gusto mo, Okay po. then magkaiba kayo. So, there's no, yan yung katulad yan. Magja-judge kami, sino mas maganda? Magkaiba eh. You cannot compare apple to an orange. Opo. Pero apple sa apple, mas pangit ka, sa totoo lang. Compare kita to. Kaya, hayaan mo yung apple at saka orange, then, hindi makakapag-judge ang mga nakikinig kung sino yung mas maganda. Okay po. Kasi ako, kung ako kakanta, gagamit na naman ako ng music. Opo. Kasi yun yung forte ko eh. Di ba? Okay po. Nakuha mo? Yes. Alam mo pa yung tono mo? Opo, sila. Sige, kumayain siya, ginagaya mo. Kaya sabi ko parang ang pangit. Parang tagal lang ang pangit. Sige. Thank you po. Chapter 95. Awit ng pagpupuri kay Yahweh. Tayo na at lumapit kay Yahweh na Diyos siya'y awitan. Ang batong kublihan ating anghan, dugan siya. Masayang awitan. Tayo na at lumapit sa kanyang presensya na may pasalamat, siya ay purihin ng mga awiting may tuwa at galak, sapagkat si Yahweh siya ay dakila at makapangyarihang Diyos natin, ang dakilang haring higit pa sa sino man na dinidiyos. Nasa kanyang palad ang buong daigdig, pati kalaliman, ang lahat ay kanya. Maging ang mataas nating kabundukan, kanya rin ang mga dagat at pati ang lupa na kanya
Yang inyong puso ay wag patigasin tulad ng ginawa ng inyong magulang na nga sa Meriba sa ilang ng masa. Ako ay tinukso at doon ay sinubok ng inyong magulang, bagamat nakitang aking ginawan sila ng nakinabang. 40 taon sa inyong mga ninuno, ako ay nagtanda mga aking sinabi. Sila ay suwail, walang pakundangan, at ang mga utos ko'y ayaw nilang sundin. Kaya't sa galit ko, ako'y sumumpang hindi sila makakapasok at makakapagpahinga sa aking piling. Ito po ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Okay. May tanong ba pending? Wala pa po sila. Wala pa. So, 95, no? Ito naman yung hinihikayat na purihin ang Diyos ng mga Israelite, no? Ng masaya at yung buong buo ng pasasalamat. Nakasentro yan sa awit ng papuri kay Yahweh, no? Dakilang Diyos. Sinasabi rin dito na kailangan kilalanin, no? Yung kingship o yung paghahari, dakilang hari, no? Ng simula sa simula, no? Sinasabi rin pakinggan ang mga sagot ng Diyos sa atin, no? Kasi nga hindi tayo nakikinig sa salita ng Diyos, eh, o sa sagot ng Diyos. Ayan. Ganun din, sinasabi rin dito, tayo tumulad sa mga lumang Israelite na nagduda kay Diyos at saka kay Moises, no? Kaya yun, gumawa sila ng anong tawag dito? Ng yung bull, ano nga yun? Yung golden calf, no? Ayan. So, yan yun. So, may mga pagsubok, may mga tukso na kailangan harapin ng bawat tao. Ayan. So, yun yun. Okay? Sige, anong tanong? Paano ka maghihikayat sa inyo sa mga tao na purihin ng Diyos? Actually, tayo, no, yung reading natin, 112 na bukas, inihikayat natin silang kilalanin at purihin yung totoong Diyos na lumikha, yung buhay na Diyos, no? Hindi ko alam kung anong tawag ng iba, no? Kasi parang ang Diyos nila ay makakasama lang nila pag sa kanilang kamatayan. Kasi ako, ang pinakikilala kong Diyos, no? It is Diyos din naman. Mali lang yung kanilang interpretasyon, no? Yung Diyos na buhay sa pamamagitan ng bawat isang nilalang. Simple lang naman yan, eh. Wala namang sikreto dun, eh. Buhay ng Diyos sa pamamagitan ng mga tao na simple at mga api at aba. Yan. So, yan yun. So, lahat ng tao, pag may ginawa ka doon, ginawa mo sa Panginoon. Yan. Kaya nga, nagpatawad ka, pinatawad mo ang sarili mo. Tumulong ka, nakita ko yun, nung tumulong ako. Grabe ang pagtulong na kapalit. Yan. Yan. So, yun yun. Ako, may sakit ako. Nakakatayo pa rin ako. Marami nagtataka, no? Actually, gigil na yung mga doktor. Eh, kanina nga, eh. Susugod na naman daw ako. Kikidnapin ako. Hindi. Kasi nag-210 ako kanina. Eh. 210 over 120. Yung over ko, 120. Which is dapat 120 over 80. Wala lang. Okay lang. Mukha pa rin ano sa inyo. Yun yun. Okay?
So, kasi nagagamot tayo. Kailangan tayo ng tao. Kaya dudulutan ka ng Diyos ang pakinabang. Okay? Okay po. Sige, 96. Chapter 96, Diyos ang kataas-taasang hari. Purihin natin si Yahweh, awitan ng bagong awit. Purihin natin si Yahweh, lahat ng nasa daigdig. Awitan natin si Yahweh, ngalan niya ay sambahin. Araw-araw ang ginawang pagligtas ay banggitin. Kahit sa ay ipahayag na si Yahweh ay dakila. Sa madla ay ipahayag ang dakila niyang gawa. Si Yahweh ay tunay na dakila, marapat na papurihan, higit sa sino mang Diyos. Siya ay dapat na igalang. Ang Diyos ng sanlibutan, pawang mga Diyos-Diyosan. Si Yahweh lang ang may likha ng buong sangkalangitan. Siya'y puspos ng karangalan at ng kaluwalhatian. Ang lakas at kagandahan ay sa templo mamamasdan. O si Yahweh ay purihin ng lahat sa daigdigan. Purihin ang lakas niya at kanyang kaluwalhatian. Ang pagpuri ay iukol sa pangalan niyang banal. Dumulog sa kanyang templo at maghandog ng mga alay. Kung si Yahweh ay dumating sa likas niyang kabanalan, humarap na nanginginig ang lahat sa sanlibutan. Si Yahweh ay siyang hari sa daigdig, ay sabihin, sanlibut ay matatag na, kahit ito ay ugain. Sa paghatol sa nilikha, lahat pantay sa paningin. Lupa't langit ay magsaya, umugong ang kalaliman. Lahat kayo na nilikhang nasa tubig ay magdiwang. Ang bukirin at ang lahat ng naroon ay sumigaw. Pati mga punong kahoy sa galak ay mag-awitan. Si Yahweh ay darating na upang lahat ay hatulan. At ang kanyang paghahariin ang sakdal na katarungan. Ito ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ayan. Okay. Chapter ano yan? 96. 96. Yan naman po yung sinasabi ko, yung kadakilaan na kataas-taas ang Diyos, no? Kinikilala ang kanyang paghahari, yung kanyang kapangyarihan. Yan, kaya kinakailangan natin siyang i-praise. Ano nga yung praise sa Tagalog? Purihin. Yan. Purihin. Yan. So, yan po yung sinasabi po, no? Sinasabi rin dito kung gaano kaganda at saka kadalisay ang Diyos, no? Napupuspos siya ng karangalan, tsaka kaluwalhatian. Kaya talagang kinikilala siyang hari ng sanlibutan, na kahit ito ay ugain, sabi nga,
hindi mo matitinag, no? Kaya nga lupa't at langit at magsaya, no? Yan yung sinasabi. Ganyan. So, sinasabi rin dito na si Yahweh darating upang lahat ay hatulan niya. Yan yung sinasabi ko nga. Bukas maganda yung lecture regarding dyan eh. Alam niyo yung paghahatol ng Diyos. Takot na takot tayo dyan eh. Takot na takot tayo dyan sa paghahatol ng Diyos. Pero sa totoo lang, hindi na niya tayo hatulan eh. Tayo mismo ang gumagawa ng kahatulan sa sarili natin. Bukas malalaman niyo sa lecture. Kasi nagbago na yan eh. Nagbago na yan. Ang pinakilala ni Kristo ay merciful God. Yung maawain, mapagpatawad, mapagmahal, punong-puno ng pag-ibig. Natapos na yung panahon ni Moises nila David na kung saan matapang yung Diyos. No? Yung mapaghatol. No? Dito, sinasabi dito, no? Na even, sabihin na natin sa Revelation, yung mga patay na hindi karapat dapat mananatiling patay. Common sense naman yun. Paano mo mabubuhayin yung mga sarili lang ang iniisip? O, para ano pa yun? Paparami lang yun, pampagulo lang yun eh. Kakamkami na naman nila lahat ng bagay. So, the bottom line with Revelation, which is matagal pa tayo doon, ang bubuhayin lang ng Diyos ay yung mahal yung mga tao, mahal yung ibang tao. They will propagate no love, they will share everything. So kung ganon, walang maghihirap. Pero yung mga greedy, ayan ang patay yun. Kasi, di ba magkakaproblema pa dahil sa mga sarili lang ang iniintindi. Pag ang isang tao, sarili lang iniintindi, hindi nakikinig, wala yun. Wala yun. Naiintindihan ba natin? Sige. Wala kayong tanong? Walang tanong yan. 97 na. Chapter 97. Si Yahweh ang kataas-taasang hari. Si Yahweh ay nagahari. Magalak ang buong mundo. Magsaya naman, magdiwang lahat kayo, mga pulo. Ang paligid niya'y ulap na, puno ng kadiliman. Kaharian niya'y mahatuwid at salig sa katarungan. Sa unahan niya ay apoy, patuloy na nag-aalab. Sinusunog ang kaaway sa matindi nitong minas. Yaong mga kidlat niyang tumatanglaw sa daigdig kapag iyon ay namasdan. Ang lahat ay nanginginig. Itong kabundukan ay madaling nalusaw sa presensya ni Yahweh, Diyos ng sa daigdigan. Sa langit ay nahahayag nga ang kanyang katuwiran. Sa lupa ay makikita ang kanyang kadakilaan. Lahat silang sumasamba sa kanilang Diyos-Diyosan, mahihiya sa kanila
kapal, nagagalak itong sayon. Mamamaya'y nagsasaya, nagagalak ang lahat ng mga lungsod nitong Juda, dahilan sa wasto hatol yaong gawad na parusa. Ikaw, Yahweh, ay dakila at hari ng buong lupa. Ikaw ay dakila sa alinmang mga Diyos na ginawa. Mahal ni Yahweh ang lahat. Ang lahat ng namumuhisa, masama siyang nag-iingat sa buhay ng mga lingkod niya. Sa kamay ng mga buktot, tiyak na ililigtas niya. Sa tapat ang pamumuhay, ay sisinag ang liwayway. Sa dalisay namang puso maghahari, ay kagalakan kayong mga matuwid. Kay Yahweh ay kayo'y magalak sa banal niyang pangalan. Kayo ay magpasalamat. Ito po, salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Alam nyo, madaling umawit ng mga bagay-bagay na mahirap yun, ha? Kaya binabati ko itong Firenze, no? Medyo papunta sa ewan, eh. Nagsisimula sa maganda. Pero ako, kahit may tono ako, sa umpisa maganda, eh. Tapos, undang huli, naghahabol na hindi maintindihan, eh. Ayun yun. Okay. Now, dito sinasabi natin yung panunungkulan o pagkahari ng Diyos, no, sa mundo, no. Kailangan ipagdiwang yan, no. Dapat masaya tayo, no, dahil meron tayong Panginoon. Kahit hindi ka masaya, no, patunay yan, kung di ka masaya, malungkot ka sa buhay mo. Kasi, kung sinasabing naghahari ang Diyos sa mundo, ang bawat isa sa atin, may kanya-kanyang mundo. Walang blueprint yan, eh. Yung sinasabi ko. There is no blueprint. So, yung buhay mo, choice mo yan, yan yung choice mo na masaya ka. Ganon din ako. Yun yung choice ko na masaya ako. Ganon din si Tata Bert. So, there will be no blueprint na kung saan. Pero dapat, hindi ka punong-puno ng pighati at saka lungkot. Kasi, pag punong-puno ka ng lungkot at pighati, patunay yan na hindi mo kinikilala si Yahweh o Diyos na siyang hari ng mundo. Pag sinabing hari ng mundo, tayo, parte tayo ng mundo, eh. So, kung hari ng mundo, lahat tayo may kanya-kanya tayong mundo. Yung mundo ni Tata Bert, mundo niya yun, eh. Dito, sabihin na natin, Tata Bert, ako yung number 1 kasi lugar ko to, lugar natin to, ako yung healer. Pero, ikaw, sabihin natin, number 2, di ba? Pero pagdating sa bahay mo, ikaw yung number 1. Di ba? Bahay mo yun, eh. Pagdating sa palayan mo, ikaw yung number 1. Di ba? Magiging bisita ako, hindi na ako number 2 dun. Di ba? Nagiging parte na lang ako ng chiwari-wari-wap, di ba? Ganun po tayo lahat, no? Kung saan ka naghahari, sa bahay mo, doon ka maghahari, ikaw masusunod, di ba? Ako, pumunta ako sa bahay ng anak kong may asawa na, abay, bisita ako doon. Siya yung hari doon, siya masusunod doon sa mga anak niya. Hindi ako makikialam, no? Manunod lang ako, magsishare ako kung ano yung share ko, kung tatanggapin
kung hindi naman tatanggapin, okay rin lang, walang sama ng loob. Pero so far naman, yun naman, kahit hindi mo ibigay, kinukuha na nga eh. Tiraulo yan ako yan. Kaya yung isang kapatid eh, bantayan mo yan dad, bantayan mo. Yan dad. Yan yun. So, mga biruan nila, yun yung sinasabi ko, no? Kaya hindi po dapat kayo malungkot. Kasi po, pag malungkot kayo, pinapakita nyo sa Panginoon na hindi nyo siyang kinikilala ng hari. Yeah, dito sinasabi magalak. Ang buong mundo. Paano magalak ka? Paano si Yahweh nag-ahari? Dapat magalak ka. So, kung yung buhay mo, halimbawa ako, sabihin na natin, I'm not feeling well, pero masaya ako kasi buhay pa ako. Eh, pwede ako namatay, pwede ako pero buhay pa ako. Pwede ako na-stroke, pwede ako nuwi, pwede ako pero masaya ako, buhay pa ako. So, galak na galak ako at salamat sa Panginoon. So, yun yung pagpapakita ng Diyos. Kaya sabi, siraulo to eh. Siraulo to. Buhay mo nga yan. Huwag mo ano yan, di ba? Kasi kung kayo, normal yung malungkot. Normal yung umiyak, normal yung Pero after that, isipin mo, ang Diyos ang naghahari sa mundo at sa langit. So, kung siya yung naghahari, dapat kilalanin mo ang kataas-taasang hari na siya yung hari ng buhay mo. Eh, anong problema mo? Iniwan ka lang ng girlfriend mo, dami mong problema. Iwan ka lang ng boyfriend mo. Parang yung hindi ko nasasabihin, iniwan siya ng green card siya eh. Ginawa niyang green card holder din. Tapos pinag-aral niya ng piloto, tapos iniwan na siya. Kilala mo ba yun? Celebrity yun. Yung inuulit-ulit yung pangalan. Not updated. Hindi ka updated. Anyway, public na yun si Ay de la Sala. Iwalay na sila ng asawa niya. Binitisyon niya para magka-green card. Pinag-aral niya ng piloto. Kasi after nun, iniwan na siya. So yun, okay lang umiyak minsan. Pero tuloy pa rin. Naghahari nga si Yahweh, may dahilan kung bakit ganyan. So normal yung malungkot, normal yung pero hindi mo dapat sisihin ang buhay, sisihin yung Kasi ganun talaga eh. Yun talaga yan. Hindi na mo. Ano ba, Tata Bert? Tama ba sa sinasabi ko? O may tanong daw. From Ate Ginay, ang bawat kabanata po ba ng awit ay pwede gamitin natin ngayon sa iba't ibang uri ng sitwasyon ng buhay? Oo naman, kaya lang masyado mahaba yung awit 150 and some of them are redundant, no? Katulad nito, yung si Yahweh kataas-taas ang hari. Marami yan ganyan, marami yan. There are certain mga awit, katulad nung nasa likod ng picture ko, Salmo yan? 23. Okay. So, yun yun. So, may mga talagang very powerful sa Salmo kasi yun lang yun, hindi na inulit. So, pwede yan. Kaya lang nga, maghanap ka ng tono o himig, pagbabasahin mo yun. Kasi nga awit eh. Di ba? Yan yun. Okay? So, kaya, huwag kayong malungkot. Yung iba nga, may anxiety pa eh. May pa eh. Gusto pa magpakamatay eh. Okay? Sige, wala nang tanong? Chapter 98. Si Yahweh ang hari ng buong mundo. Kumanta ng bagong awit at kay Yahweh ay ialay, pagkat mga ginawa niya ay kahangahangang tunay, sa sariling lakas niya at kabanalan niyang taglay. Walang hirap na natamo, itong hangad na tagumpay, ang tagumpay ni Yahweh. Siya na rin ang naghayag sa harap na mga bansay, nahayag ang pagliligtas. Ang pangako sa Israel, lubos niyang tinutupad. Tapat siya sa kanila at ang pag-ibig ay wagas.
ang tagumpay ng ating Diyos, kahit saan ay nahayag. Magkaingay na may galak, lahat ng nasa daigdig. Si Yahweh ay buong galak, na purihin sa pag-awit. Sa saliw ng mga lira, kayong lahat ay umawit. At si Yahweh ay purihin sa ating mga tugtugin. Tugtugin din ang trumpeta, nakasaliwang tambuli. Magkaingay sa harapan ni Yahweh na ating hari. Mag-ingay ka, karagatan, at lahat ng lumalangoy. Umawit ang buong mundo, at lahat ng naroroon. Umugong sa palakpakan, pati yaong karagatan. Umawit din nagagalak ang lahat ng kabundukan. Si Yahweh ay dumarating, maghahari sa daigdig. Taglay niya'y katarungan, at paghatol na matuwid. Ito po ang salita ng Salamat Diyos. sa Diyos. Dito naman, no, kahit ganun pa rin, si Yahweh ang hari ng buong mundo. Pero dito sinasabi naman that evil, no, cannot win against God. Yan. Kasi dito yung fulfillment ng tagumpay ni Yahweh, yahayag, no, yung pangako niya sa Israel, which is sa ating lahat, no. Anyway, yung pag sinasabing pangako sa Israel, pangako yan sa mga believers. Yan, believers ni Yahweh hanggang kay Kristo, no. Lubos niyang tinutupad ito. Actually, tumutupad ng Diyos. Ako, talagang ramdam ko, feel ko na ang Diyos talaga talagang tumutupad sa kanyang sa kanyang mga tawag dito, pangako. Yan. So, kaya dapat nagagalak ang tao. Yan yun. So, ano bang tanong? Kasi nga dito sa binasa natin from 94 to 98, tama? Isa lang yung sasabihin ko, music na tayo. Alam niyo po, sa buhay po natin, marami tayong pagsubok, marami tayong kahirapan, marami tayong sakit, marami tayong sakit ng katawan, sakit na nagagamot, sakit na hindi nagagamot, may mga cancer dyan, sakit ng kalooban, nakipag-break, hiniwalayan, niloko, yung mga nalugi, yung walang kapera-pera. Of course, kung wala kang tamad ka, hindi ka kasali dyan. Tamad ka kasi, kaya wala kang pera. Pero kung nalugi, no, o hindi sinuwerte, yun. Ngayon, kung greedy ka naman, kaya ka naloko, iba rin yun. Okay? So, pero dito, sinasabi ko dito, lahat yan, no, patuloy kayong magalak dahil Diyos ang hari ng buhay natin. Hindi pwedeng hari ng mundo ang Diyos tapos hindi mo siya hari. Di ba ba? Kasi kung hari siya ng mundo, hari siya ng buhay mo. At ang buhay ko po ay hindi pwedeng maging buhay ni Anje, no? Kasi mahihirapan siya, o yung buhay ni Anje, mahihirapan ako. Ganun din kay Tata Bert. Kung naman yung mga pinagdaanan niya, it is his and her choice. Okay? So, yun din po yung karma na nakalaan para sa aming lahat, iba-iba. There will be no blueprint. Kasi in every aspect, no? Si Tata Bert, ilan naman na Tata Bert? 71. During those time na pinanganak na siya, hindi pa namin panahon. Ako po, magsi-60. So, during those time na tao na ako, hindi pa tao si Anje. Kaya,
So far, wala. Magkaiba yung mundo niya. Kaya nga po kami dito 20 years sa mga pagitan Okay? So halos, no? To show people na just believe sa isang Diyos sa lahat ng panahon. Kasi ang Diyos ni Moises, ang Diyos ni Adan, ang Diyos ni Cristo, ang Diyos ni Tata Bert. Then after 20 years, ang Diyos ko, after 20 years, ang Diyos ni ay isa. Hindi naman nag-iba. So sa mga twin, ang gusto lang niya, kilalanin mo siyang hari ng mundo. At kung kinikilala mo siyang hari ng mundo, how come nagagalit ka sa mga pagsubok na dinadaanan mo? Tandaan po ninyo, ang impyerno po, hindi ginawa yan para sa tao. Maniwala kayo sa akin. Ang impyerno po yan, ang Hades, no? Ginawa po yan para sa demonyo at kanyang mga anghel. Yan. Yun po yun. Yun po yung original plan ng Diyos. Ngayon po, bakit may mga tao na pupunta doon? Kasi po, in-invite sila ng demonyo. Dahil nga may free will, may choice. It is their choice na pumunta sa impyerno. Hindi po yan ang original plan po ng Diyos. The original plan of God is tayo mabuhay sa mundo, magkaroon ng magandang buhay, at eventually, sa dami ng ating pinagdaanan, patuloy niya pa rin tayo binibigyan ng pagkakataon na makasama niya uli pagdating ng panahon. Pero the sad thing is, marami po nagtuturo tungkol sa impyerno. Hindi naman nila alam. If you go back sa scripture, the intention of God sa tao ay sa paraiso. That is the basic concept at gusto ng Diyos. Mabuhay tayo sa paraiso. Doon nakagawa ng pagkakamali sa Ebatseda na palayas tayo sa paraiso. Pero hindi niya pinadala sa impyerno. Pinalabas lang niya sa paraiso, sa labas lang, ng cave. Pero nandun pa rin sa paligid. Pero never sa impyerno. It is because yung hell ay ginawa para kay Satanas at yung mga pumanig sa kanya. Nakuha nyo? So then, ito na ngayon. Si Satanas at yung kanyang mga 10 ng kanyang alagad, nag-i-invite ngayon. Ini-invite ang bawat isa na magkamali na talikuran ng Diyos. Patuloy kung tumatalikod kayo sa Diyos, sinisisi nyo ang Diyos. Pag may problema kayo, no. You accept. Wala tayong magagawa. Minsan na, tinanong ako, paano kung ano? Wala naman po akong magagawa. Ako lang po magiging kapalaran ko. Simple as that. Yun po yung buhay ng tao. We don't blame God on the things na hindi maganda. Dapat natin purihin ang Diyos sa lahat ng pagkakataon. Wala ka makain, purihin mo ang Diyos. Bakit? Wala ka makain, pero buhay ka pa. Saka nakakita mo na hindi kumakain, buhay pa. May sakit ka lang, pero buhay ka pa. Pasalamat ka, purihin mo ang Diyos. Purihin ng Diyos, may cancer po ako, buhay pa ako. Sabihin ng Diyos, sira ulo to. Parang ako, naghihiling ako, wala akong bayad, 26 years na. Ako pa ang gumagastos. Ako pa nagbigay ng pamasahe. Inimportan nila yung walang sweldo, walang kikitain. I provide. It is because buhay po ang Diyos na kilala ko sa pamamagitan ng bawat isang nilalang na nakakaharap ko pagkakataon ko. Never, very seldom na nakakasalubong natin ng isang tao na matutulungan natin na totoo. Lalo na yung hindi hihingi ng tulong. Pero makikita mo ng pag-ibig. Ang hari ng langit at lupa ay ang Diyos. Kung siya ang hari, magalak, magsaya, anuman ang iyong sitwasyon sa buhay. Ako po si Anthony Rivero. Angelia Lera po. Parang di na kayo magsasaya. Sabihin ako sa niya. Patuloy tayong maniwala
naniniwala po na buhay ang Diyos. Kasi kahit ano pa yung problema mo, hindi naman po mawawala yung problema natin sa buhay. Pero pag patuloy tayo naniniwala na buhay ang Diyos, ay talaga naman po, dadating at dadating yung solusyon. At habang gumagawa ka ng paraan para solusyonan po yung problema mo. At huwag natin siya kakalimutan po rin sa lahat, kahit anong klaseng bagay, kahit nakabili ka ng ganito, hindi mo nabili kahapon, nakapark ka ng maayos, mga kahit maliit na bagay, huwag natin siyang kalimutan. Thank you, Lord. Tsaka sa pang-araw-araw natin na pamumuhay. Well, napakaganda po na naging paliwanag ni Senyor tungkol sa paghahari ng Diyos. Dapat po talaga sa lahat ng oras, sa lahat ng panahon, pagharian po tayo ng Diyos. Dahil, pag tayo po'y pinagharian ng Diyos, wala pong suliranin, wala pong mga ikang mabibigat na bagay ang pwedeng tumalo po sa amin. Napakaganda po ng paliwanag ni Senyor kanina. Okay, muli po ako sa atin ni Bibero. Really, your God ang siyang hari, rejoice, ano man ang sitwasyon mo sa buhay. Rejoice bilang pagpakilala, kinikilala ng tunay na hari ng mundo, ng langit, at ng buhay ng Panginoon. Good night, good evening, rejoice! Yeah, may sigit ko na at may habol. Bukas ka po pala may gamutan. At para doon sa mga gustong sumabay po sa amin sa Nobina na pinangunguna ni Tita Hermi Rodriguez, alas 8 po yan. At bago po maggamutan, binanggit na kanina at nagbanggit na ng isang napakagandang lecture. 112 lecture po ni Senyor bukas. Salamat, Senyor. Good night, rejoice! Yeah. Yes! God bless.